Na-question, dapat bang mutambong si Vice President Sara Duterte sa SONA ni President Bongbong Marcos karong Lunes? Mixed ang reaction guys sa mga tao. No? Ang uban nito ningon nga dapat mutambong si Vice President Sara kay unang-una part sa Executive Department. Ikaduha siyang opisyal o pinakataas na opisyal sa Tibuok Pilipinas. No? Okay, naapoy nag-ingon po dito guys, isip kontra, dapat di mo tambong si Vice President Sara Duterte. Kaya una-una, nagkalamat na ang relasyon nila ni President Bongbong Marcos. Ikaduha, dili obligasyon sa Vice Presidente nga mo tambong sa SONA sa Presidente tungod kay dili na niya affair na sa Presidente. Okay? Magsilbing audience lang na si Vice President Sara dito. The same sa mga imbitado ng mga opisyal sa gobyerno during sa SONA PBBM. Okay? Sakto po, no? Sakto po. Kay kung basihan mo ang qualification o sa mandato mismo sa Vice Presidente, wala man nakabutang dito guys nga kinahanglan mo tambong ang Vice Presidente sa matag SONA sa Pangulo, no? In fact, doon na precedence ana. Doon na precedence ana prior sa declaration ni Vice President Sara nga di siya motambong sa previous nga mga administrations na mga instances guys nga walay president o vice president nga ditambong. Unang-una, ang first nga wag yung ditambong sa SONA sa usa ka presidente katong panahon ni former President Cory Aquino, no? Di ang iyang vice president that time was si Vice President Doy Laurel, no? Si Pangulong Vice President Doy Laurel that time medyo dili sila in good terms pod ni former President Aquino. So, sa SONA, sa presidente that time, na-instance dito guys nga wala mismo ni tambong si Vice President Laurel. Ikaduha, katong time ni former President Benigno Aquino III, no? Di lang yung Vice President that time was former Vice President Jejo Marbinay. Na-instance to guys nga wala ni tambong si Vice President Binay o in fact nag-counter SONA pa ganito siya, no? Isip tubag dito sa SONA ni former President Noynoy Aquino. Ikatulo, katong time ni former President Rodrigo Roa Duterte. Na-instance dito guys si former Vice President Leni Robredo wala ni tambong sa SONA sa kanhi Pangulo. And last, kini naitabo o posibleng maitabo iwa pa man posibleng ma-change pang unahuna sa Vice Presidente, no? Nag-declare na si Vice President Sara Duterte nga dili siya mo appeal, dili siya mo tambong sa SONA ni President Bongbong Marcos. Na question, obligado ba siya ani? I think para sa kuha guys, dili. Mandatory ba ni siya nga dapat mo tambong siya? Para sa kuha, dili. In the first place, katong gingon ako ganina, wala nakabutang sa iyang qualification o sa iyang mandato nga kinahanglan mo appeal siya sa matag SONA sa Presidente. Ikaduha, ang SONA dili affair sa Vice President kundi affair na sa Presidente. Magsilbi lang siyang audience dito guys. So the same with the rest of the visitors, no? During anong panahon na audience lang yun na sila diha. Now, ang question, since nga naaman daw siya sa Executive Department Brigadier Hill, although nasa sa Executive Department, but it doesn't follow nga pag naka sa Executive Department, kung unsay affair sa Executive na dapat dito, dili. Remember, ang Vice President is fair tire. Put pasyabot, ang Vice President, maghulat na lang na siya kung bakante ang posisyon sa pagka-presidente. Kung dili na siya nag posisyon sa presidente guys, during sa entire niyang administration, walay trabaho ang presidente. Vice President, I mean. Ang iyang trabaho lang, mandato lang niya, iyahang obligasyon as Vice President of the Republic of the Philippines. Nothing else. Okay? Wala na. Okay? Wala na. Maurang yun na, iyahang mandato is iyahang sundon o iyahang tindugan ang iyang mandato as Vice President of the Republic. Kung question, dapat ba siya mutambong? At the end of the day, it's up to
the Vice President kung motambong ba siya o dili. Why makapugo siya, guys? Why makapugo sa iha? Bisan po yung elected official siya. Why makapugo sa iha? That's the prerogative of the Vice President. Thank you very much. God bless.